EV. Marshal Ortega. Kabanata 411 hanggang 415 ang aming Villa. Nang magsalita si Don, bumagsak ang buong silid sa isang makapal, nakatulala na katahimikan. Parang may kakaiba sa isang dula. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Millers at ng Gills ay tila isang engranding pagtatanghal, na may sunod-sunod na twist, bawat isa ay mas nakakagulat kaysa sa huli. Pagkatapos, nang patapos na ang seremonya sa Villa 1, ginulat ni Don ang lahat sa pamamagitan ng pagdeklarang walang bisa ang pakikipag-ugnayan. Ganito ba kumilos ang mga taong may kapangyarihan? Ang mga Miller ay nawala. Ang araw ay naging isang ipoypo. Naiwan silang walang katuturan sa mga nangyari. Panaginip ba ito? Si Jeffrey, namumula ang mukha sa galit, tinuro ng nanginginig na daliri si Don. Dun, dahil ba kay Marshall ang may-ari ng Villa 1 kaya ka nagpa-cancel ng engagement? Sinalubong ng Don ang kanyang tingin na may blankong ekspresyon, saka nagkibit balikat. Oo, at ano ang tungkol dito? Kayong mga Miller ay nagtatapon ng isang pakikipag-ugnayan mula sa mga nakaraang taon, ngunit hindi ko maaaring kanselahin ang isa na ilang minuto lamang ang edad. Ito ay isang pakikipag-ugnayan lamang. Ang mga tao ay nagpakasal, sila ay naghihiwalay. Nangyayari ito. Naikuyom ni Jeffrey ang kanyang mga kamao, na hindi napigilan ang kanyang galit. Ikaw. Ang selfish mong B*****. Napangisi ang mga labi ni Don. Kayong mga Miller ay walang ideya kung paano gumagana ang mundo. Ang Gills ay hindi naglalaro ng mga laro tulad mo. Sa mundong ito, ang kaligtasan ay tungkol sa kung ano ang maaari mong makuha. Hindi ko isa sa panganib na galitin ang malalaking manlalaro sa Harmon Field para sa mga katulad ng iyong pamilya. Makikita ng lahat ang nakasulat sa dingding. Sa loob ng ilang araw, magiging wala ang Millers. Sisirain ka ng Don Group. My family belongs to the top tier. Bakit ko pa ipapakasal ang anak ko sa pamilyang tulad mo? Ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw sa buong silid, walang bahid ng init. Si Jeffrey, ang kanyang galit na ngayon ay kumukulo, ay sumugod kay Don. Bumaon pasulong ang kanyang kamao, tinutukan ang mukha ni Don. Sampelan kita. Ngunit bago pa man makalapit ang kanyang kamay, pumasok ang bodyguard ni Don, hinawakan ang palso ni Jeffrey at madaling ibinagsak sa lupa. Bahagya pang umiwas ng tingin si Don sa lalaki na ngayon ay nasa sahig. Hindi ako nag-aaksaya ng oras sa mga katulad mo. Tumayo si Hank, nakatutok ang tingin kay Marshall, na nakatayong napapalibutan ng mga kakampi niya. Gulong-gulo ang isip niya, binaliktad ang nangyari kanina. This is for the best. It's better this way. Natigilan si Jeffrey, ang mukha niya ay nababalot ng hindi makapaniwala. Dad, ano ba ang pinagsasabi mo? Power lang ang habol ng mga hasang. Parang kutsilyong pinutol ng boses ni Hank ang tensyon, enough. Ang kanyang matatalas na salita ay nagpatahimik sa silid. Humakbang siya pasulong, kumikislap ang mga mata sa pagkadismaya. I never wanted Alice to marry into the Gills. That Zachary is nothing but a spoiled fool. Siya ang nanloko kay Alice. Hinawakan ni Hank ang kontrata ng kasal mula sa mga kamay ni Jeffrey, pinunit ito sa isang galit na snap. Ang mga piraso ay lumutang sa hangin, naaanod sa sahig. Kahit na hindi ginawa ni Don ang desisyong ito, ako mismo ang tatapusin. Ang karamihan, na binubuo ng iba pang marangal na pamilya, ay nanunood sa nakatulala na katahimikan. Nagsimula na ang tensyon sa pagitan ng Millers at Gills. At ito ay magiging pangit. Nakatutok na ngayon kay Marshall ang mga mata ni Hank. Gumawa siya ng ilang mabibilis na hakbang, at isinara ang distansya. Marshall, teka. Tawag niya, pagmamadali sa kanyang boses. Kailangan kitang makausap. Natahimik ang silid, lahat ng mata ay nabaling kay Hank habang papalapit kay Marshall. Alam mo ba? Magkalapit kaming magkapatid ng lolo mo. Sabay kaming mangingisda. Naglaro kami ng chess. Nung wala na kami, nakaupo kami sa ulan, nagtatawanan kahit walang laman ang tiyan. Pinagmasdan siya ni Marshall, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa, habang si Hank ay nagpatuloy sa kanyang kwento, bawat salita ay puno ng nostalgia. Kami ay magkapatid sa dugo,
sabi ni Hank, na lumalagong animated. Hindi naputol ang pagsasama natin. Kaya ko inayos ang kasal niyo ni Alice. Marshall, apo ko, gusto ko lang malaman mo pumayag ako sa marriage contract na iyon. Isang matagumpay na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Tuluyan nang bumagsak ang silid. Makapal ang tensyon sa hangin. Ang mga dating naawa kay Hank ngayon ay nakatingin sa kanya na may halong di paniniwala at disgusto. Hindi ka panipaniwala. Walang hiya ang matandang ito. Just a minute ago, he said that marriage contract was a joke between him and Marshall's grandfather. Now he's talking about some life-saving bond. Paano siya makakapayag sa isang bagay na nakansela na? Paano niya naiisip na may dignidad pa siya? Walang dignidad. Clearly, he's seen Marshall is the owner of Villa One. Now he's kissing up, calling Marshall his good grandson-in-law, someone else pointed out. Quiet down. Let's see how Mr. Ortega deal with this disgusting old man. Natahimik ang silid, nakatutok ang bawat mata at bawat kamera kay Marshall at Hank. Dahan-daang lumingon si Marshall. Isang maliit at mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. A marriage contract. Hindi ba napunit na natin yan? At ngayon gusto mong pumayag ulit? Oo. Sabi ni Hank, ang lapad ng ngiti niya at cager. Now, you can propose to my granddaughter. I'll wave the gifts too. Lumapit siya ng isang hakbang, inabot ang kamay para hawakan ang kamay ni Marshall. Hindi nagpatinag si Marshall. Kinakansela mo ang engagement kung kailan mo gusto, at pumayag ka kapag gusto mo. Sino ka sa tingin mo? Humalaklak si Hank. Hindi mo dapat sinabi yan, magaling kong apo. Tutal, ako ang iyong lolo. Lalong lumamig ang ngiti ni Marshall. Ang dami mo talagang iniisip sa sarili mo. Yung engagement mo at ng lolo ko. Mas mabuti. Hindi dapat seryosohin. Ang setup ay isang hanggal na biro. Bata ka pa, hindi mo alam. At kung sakaling matuloy ito, hindi lang masisira ang dignidad ng pamilya mo, masisira rin ang reputasyon ng lolo ko. Hindi ko matatanggap iyon. Natawa si Hank, ngunit napilitan ito. I've thought it through. The Millers are not just about dignity. We need to be practical too. This won't hurt our image. Naningkit ang mga mata ni Marshall, naputol ang tono. Enough. Stop making a fool of yourself. A joke is a joke. Don't turn it into something it's not. You can go now. Tapos na kami ng Millers. Maya-maya lang, sumugod si Alice mula sa karamihan, ang boses ay mataas, Marshall. Ito ang villa ng aming pamilya. Ito ang lugar na lagi kong pinapangarap na tumira. Sabik niyang inabot. Terry Marshall, punta na tayo sa kwarto ko. May importante akong sasabihin sa'yo. Kabanata 412 Hindi ka panipaniwala. Tumayo si Marshall, nakatutok ang mga mata niya kay Alice habang walang kahihiyang ipinarode niya ang kanyang pagmamahal. Wala siyang mahanap na salita, hindi para dito. Gusto niya lahat. Lahat ng ito. Gayunpaman, napakadali para sa kanya na ibigay ito sa kanya, kung karapat-dapat lang siya. Siya ay nanggaling sa malayo, dala ang isang pangako, isang alok ng lahat ng bagay na maaari niyang gustuhin. Kayamanan, ginhawa, isang buhay na marangyang. Ngunit wala sa mga ito ang mahalaga. Hindi kapag hindi siya karapat-dapat. Ang mga mata ni Alice ay kumikinang na parang nanalo sa mundo. Marshall, ikaw ang Prince Charming ko, deklara niya, nanginginig ang boses. Sinong nagsabing tapos na ang engagement namin? Joke lang yun sa pagitan namin. Nagplano ako ng surpresa para sa iyo. Napahajijek siya, halos nakakatakot. Alam mo, Marshall, sa sandaling nakita kita, alam ko. Alam kong mahal kita. Ikaw ang laging hinahanap ng puso ko. Natahimik ang kwarto. Walang nakakaalam kung ano ang iisipin o sasabihin. Sa labas, bumahaw ang mga komento. Anong nangyayari sa kanya? Nakakabaliw ang babaeng Miller. May breakdown ba siya? Siya ang nagsasabi na crush niya si Marshall, tapos ngayon ito. Ang gulo. What's the surprise? This is like some bad drama. I think may nawala na kuko. Sa tingin ko, dapat nating makita kung paano ito gumaganap.
Tingnan kung gaano kababa ang maaaring gawin ng B*H. Ever since the day I was born, ikaw ang iniisip ko. Every single day. Ang karamihan ng tao at ang internet ay halos sama-sama. Alam ko ang bar sa Tartarus, ngunit ang banal na baka ay pinamamahalaang niyang limbo ito. She's been thinking about him every single day since her birth. Ano ito? Some sort of C-rate romance flick. B*H thought the guy was a loser just moment ago. Sinabi ni Moherf hacker na siya ang babaeng hindi niya maabot. Ngayon ay tumalikod na siya at tinawag siyang Prince Charming. And she claims everything her family did with the marriage contract was a joke. Oy, may joke ako. Alice Miller. Hindi sila clown. Sa puntong ito, sila ang buong circus. Manipis na ang pasensya ni Marshall. Binigyan siya nito ng malamig na tingin at umiling. Stop. At least try to keep some dignidad. Gayunpaman, hindi pinansin ni Alice ang kanyang mga salita. Nilampasan niya ang mga tao, nagmamadaling lumapit sa kanya na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Marshall, please, don't do this. Pagmamakaawa niya, tumutulo ang boses niya sa tamis na hindi bagay. Alam kong naging matigas ako sa iyo, pero lahat ng nangyari noon, hindi na mahalaga ngayon. Nagbago na ako. Sinasabi ko sa iyo, nakaraan na ang lahat. Ang mga pamilya namin, si Marshall. Matagal na silang magkakilala. Pag-isipan mo yan. Noong bata pa ang lolo ko, sira na siya. Hindi niya alam kung saan siya lilingan. Pumasok ang lolo mo, nag-aalok ng 150,000 noong kami ay nasa pinakamababa. Iyon ay kung paano nakarating ang mga Miller kung nasaan tayo ngayon. Kung wala siya, wala tayo kung anong meron tayo ngayon. And that money. Noon, it was everything. Kung casual lang na magkakilala ang lolo mo, bakit niya tayo tinulungan? Isipin mo, Marshall. That bond between our families it means something. It's not just business. Hinayaan niya muna ang katahimikan bago muling nagsalita, ang lapad ng ngiti niya na may kasamang pagmamalaki. We're the next generation, Marshall. It's up to honor their wishes. To keep that legacy alive. Their dream, Marshall, was for us to be together. Para magkaisa ang ating mga pamilya. Nagtaas ng kilay si Marshall. Iyan ba talaga ang gusto mo? O pangarap ng mga Miller? Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Alice. It is my dream. And I swear, Marshall, I've never thought less of you. Never. Lahat ng mga bagay na ginawa ko noon, mga pagsubok lang. Gusto kong malaman kung kakayanin mo ang pressure. I did it because I care about you. Gusto kong makita kung kaya mo bang harapin ang mga pagdududa ng mga tao. Kung kakayanin mo lahat ng ibinato nila sa'yo. Ginawa ko ito para protektahan tayo. Para makabuo tayo ng malakas na bagay na magkasama. Pero nag-aalala ako. Nag-aalala ako na sa lahat ng perang ito, baka magbago ka. Napakaraming babae ang dumating mula noong yumaman ka. Hinahabol ka nila, Marshall. Wala silang pakialam sa iyo. Gusto lang nila kung ano ang meron ka. Ginagamit ka lang nila, Marshall. Bawat isa sa kanila. I'm your fiancé, Marshall. Ako lang ang may malasakit sa iyo. Kahit na wala ka, kahit na wala kang ugat, walang kapangyarihan, walang koneksyon, walang background at all mananatili ako sa tabi mo. Lahat ng ginawa ko hanggang ngayon, lahat ng pagsubok, pakulo, para sa iyo yun. Para maging matatag ka, para harapin mo ang mundo at piliin ako, kahit anong tukso, kahit anong hamon. Hindi lang ito ang hiling natin, Marshall. Ito ay pangako ng ating mga lolo, ang pag-asa na inilagay nila sa atin. Sumama ka sa akin. Iwan mo na ang lahat ng mababaw na babae, magsimula tayo ng bago, magkasama, sa isang tahimik na lugar. Ang pera ay isang sumpa. Ito ang ugat ng lahat ng kahihiyan. Mabubuhay tayo nang wala ito. Mas gugustuhin kung manirahan sa isang maliit na nayon, malayo sa lahat, kasama ka. Isang simpleng buhay. Iyon lang ang kailangan ko. Ang kanyang mga salita ay nakabitin sa hangin, tulad ng isang makapal na ulap.
Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay tahimik pa rin, masyadong natigilan upang magsalita. Bumaahaw ang mga online na komento. Hindi makapaniwala ang mga tao kung gaano niya kadaling ibaluktot ang katotohanan, pinipilipit ito na parang tambo sa hangin. Walang nakaraan, kung walang nakakaalam kung ano ang nangyari noon, maaaring may naniwala sa kanya. Il, God asterisk man, ito ay tulad ng ilang banyagang panitikan ngunit atresado. May lalim ng kawalang hiyaan na hindi natin alam na umiiral. Punta tayo dun. At pagkatapos ay pumunta pa. Si Vera, sa gulat pa rin, sa wakas ay bumalik sa realidad. Matagal niyang tinitigan si Alice, hindi makapaniwala ang mukha niya. I see now, dahan-dahan niyang sabi. Gagawin mo ang lahat para makuha mo ang gusto mo, di ba? Wala kang kahihiyan. Stop. Kung magpapatuloy ka sa ganito, magiging alamat ka sa hormone field para sa lahat ng maling dahilan. Namula ang mukha ni Alice sa galit. Itinuro niya si Vera, nanginginig sa galit. Ikaw kasi. Sinira mo lahat. I trusted you. You were my closest friend, and all this time, you were trying to steal Marshall from me. You're so full of schemes, so full of lies. Sabi nila, mag-ingat sa sunog, magnanakaw, at mga malalapit mong kaibigan. Now I see it's true. Lahat ng nagkamali ngayon, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Bumaling siya kay Marshall, ang kanyang mga mata ay ligaw sa emosyon. Hindi mo ba nakikita? Ako ang may kasalanan dito. Kabanata 413 Ikaw ang aking manugang mula ngayon. Ngumisi si Marshall. Alice, itigil mo na ang pag-aalsa. Higit sa sapat na kabaitan ang ipinakita ko sa mga Miller. Dahil wala nang natitirang relasyon sa pagitan natin, bakit kumapit sa walang hiyang gulo na ito? You all should save some dignity for yourselves. I don't have time to deal with crazy. Nagtawanan ang mga nasa paligid. Hinayla ni Shirley ang manggas ni Marshall, nakangiti. Marshall, mukhang handa na ang mother-in-law mo. Tinapunan niya ito ng hindi interesadong tingin. Nakakapagod ka kasing siya. Bean, mahal kong manugang. Ha ha ha. Umalis si Juliet mula sa karamihan, umalangaw ang tawa bago siya lumitaw. Ang kanyang malakas na tawa ay bumulaga kay Hank, na halos madapa pabalik sa gulat. Marshall, what a joyous day. Alam mo, sabi nga nila, ang biyenan ay lalo lang natutuwa sa kanyang manugang sa paglipas ng panahon. Ngayon, napagtanto ko kung gaano kami kaswerte na mayroon ka ikaw ang pinaka-perpektong pagpipilian. Marshall, narito ako na may malaking balita mula sa aming pamilya. Pagkatapos ng ilang masusing pagsasaalang-alang, napagpasyahan naming tanggapin ka ng buong puso bilang bahagi ng pamilya. Mula ngayon, biyenan mo na ako. Sige na, tawagin mo akong nanay. Lapit ka, mahal na manugang. Biyenan. Nawala na ba siya sa isip niya? Binigyan ni Shirley si Marshall ng pilyong sulyap, bahagya pang nagpipigil ng tawa. Yumuko siya at bumulong, Tara, tawagin mo na lang siyang Mom, embrace the family love. Umiling si Marshall, lubos na hindi nakapagsalita. Hindi napigilan ni Rita na tumawa, pinipigilan ang pagtawa. Tumigil ka sa pagtawa. Saway sa kanya ni Daphne, bagamat sumilay ang mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Napansin ni Juliet ang pananahimik ni Marshall at nagpatuloy, I know it might feel strange calling me mom at first, but you'll adjust. We'll talk about it later. Ngayon, tungkol sa pag-aayos ng villa na ito. Aakyat ka ni Alice sa ikatlong palapag. Mananatili kami ni Jeffrey sa ikalawang palapag, at ang lolo ni Alice ay nasa ground floor dahil matanda na siya. Mag-hire kami ng isang kusinero at tagapaglinis, kasama ang mga 5 hardinero upang mapanatiling maayos ang bulaklak sa harap. Madalas akong sumakit, kaya kailangan ko ng 2 masahista at isang beautician para sa aking skincare at buhok. At syempre, kukuha ako ng foot massage since pagod na ang paa ko sa pagsasayaw. Yun na lang muna, pupunan ko ang anumang dagdag na detalye mamaya. Higit sa lahat, I'll be managing all the finances in this household. Lahat ng kinikita mo ay dapat ibigay sa akin, para mahawakan ko ng responsable.
Ang mga kabataang tulad mo ay pabaya sa pera, and I'd hate to see you ended in trouble for overspending. Lahat, from family expenses to the household budget, the daily allowance, the maids, salary, lahat ng ito ay ako na ang mag-aayos. At, Marshall, dapat mong ihinto ang pagmamaneho ng ganoon kamahal na kotse. Ang $50,000 ay sapat na. Ang Land Rover na iyon ay umiinom ng sobrang gasolina. Upang makatipid sa mga gastos, subukang huwag magmaneho ng masyadong madalas, gamitin lang ang rideshare kapag maaari mo. Tungkol sa mga hinaharap na bata, dadalhin nila ang pangalang Miller. Hindi na mahalaga ang mga apelyido sa mga araw na ito, kaya huwag mag-alala tungkol dito. Oh, at tungkol sa dalawang Mastiff na iyon. Itinuro ni Juliet ang dalawang Mastiff sa tabi ni Carson. Masyado ang gastos nila. $250 milyon, seryoso. Sabi ko ibenta mo sila. Right, bakit hindi ibigay sa amin ang pera sa halip na ang mga aso? Hindi namin kailangan ng mga ito, ngunit ang pera ay makakatulong. Maingay ang mga Mastiff, at mas gugustuhin nating magkaroon ng pera. Mr. Wright, ibalik mo sila at direktang ilipat sa akin ang $500 milyon. Nagsimulang tumawa ang ilang tao sa karamihan. Siya ba talaga? She isn't even his mother-in-law yet, and she's already trying to empty his wallet. Nakakatuwa. Sa tingin ba niya ay baliw si Marshall? Ang hayaan ang kanyang mga anak na kunin ang pangalan ng kanyang pamilya, bahay ang kanyang mga kamag-anak, at ibigay sa kanya ang kanyang pera. Dapat ay nangangarap siya. Napatingin si Juliet sa mga tumatawa. Shut up. This is our villa. Kung hindi ka magpapakita ng respeto, I'll kick out you right now. Sumenya si Shirley kay Marshall, nakangiti. Marshall, andito na rin ang tiya mo. Bago pa siya makapag-react, humakbang na si Hannah. Naku, Marshall, sobrang saya namin na magkasama kami ng ganito. You can call me Aunt Hannah now. As a family, you should transfer me $100 million by tomorrow. Eto ang account ko. At saka, sabi ng biyenan mo, isusuko mo na ang Land Rover mo. Kukunin ko. Maaaring medyo outdated na, pero gagawin ko na. Sa sandaling iyon, si Alice ay tumawa rin ng nakakaloko. Marshall, congratulations. You're officially part of our family now. With you here, the world suddenly feels brighter. Pumunta tayong lahat sa sala ng villa at pag-usapan ang setting bukas bilang araw ng kasal. Marshall, hindi natin kailangan ng magarang villa wedding. Let's reserve a nice resort instead. Kabanata 413. Ikaw ang aking manugang mula ngayon. This villa will be our wedding home. Do you like that arrangement? Kung sakay ka, ako na ang bahala sa lahat ng pagpaplano. Ngumisi si Marshall. Had enough of this act. Makakaalis na kayong lahat. Kabanata 414 na Python Crown. Mabilis at nagmamadaling yabag ang umalangaw mula sa labas ng villa habang si Logan ay nagtutulak sa karamihan upang maabot si Marshall. Mr. Ortega, Ms. West, ang Neviles ang martial arts family ay nandito para makita ka. Tumango si Marshall. Papasukin mo sila. Marshall, sinabi ko lang na sa villa na ito gaganapin ang kasal. Ano sa tingin mo? Enough. Stop acting so out of line and get out. Putol ni Marshall, itinulak si Alice sa isang tabi. Sa sandaling pinayagang makapasok, sumambulat muna si Jane sa villa, dumiretso sa mga bisig ni Marshall. Sir, I missed you so much these past days. Bulalas niya, na nakatawag ng atensyon ng lahat sa kanyang light charm. Ang kanyang bawat galaw, ngiti, at sulyap ay nagliliwanag ng pambihirang kagandahan, tulad ng isang perla sa gitna ng mga hiyas. Ang kanyang damit ay sumasayaw sa hangin, at ang kanyang tingin ay kasing ganda ng isang namumulaklak na bulaklak. Nanatiling malapit si Jane kay Marshall, ninanamnam ang sandali ng wagas na kagalakan, tulad ng isang diwata na bumaba sa makulay na langit, na walang bahid ng bigat sa lupa. Para sa lahat ng nanunood, sa personal at online, ang Neviles isang maalamat na pamilya sa martial arts world ay parang mythical figure. Paano masasaksihan ng mga ordinaryong tao ang tunay na presensya ng gayong malalaking kuha?
Ang mas nakakagulat pa ay ang makapangyarihan at misteryosong pamilyang ito ay may malapit na ugnayan kay Marshall. Ang 17 taong gulang na si Jane ay, sa katotohanan, ang panganay na anak na babae ng mga Neville at siya ay alagad ni Marshall. Ang matalik na pag-uugali ni Jane kay Marshall ay nagpapahiwatig ng isang matibay na relasyon sa pagitan niya at ng mga Neville. Ang mga manunood at mga manunood sa buong internet ay namangha sa kahalagahan ni Marshall. Maya-maya, dumating sina Tristan, Anthony, at Jason, na napapaligiran ng 10 bihasang mandirigma. Nilapitan nila si Marshall at, lumuhod sa isang tuhod, binati siya ng may malaking paggalang, pagbati, Mr. Ortega. Binitawan ni Jane si Marshall at lumuhad din ang isang tuhod tulad ni Tristan, na muling nagpasindik sa lahat ng naroroon. Ang mga streamer online ay saglit na nabigla sa pagsasalaysay, at ang chat ay binaha ng mga nagtatakang komento. Oh my God! Nasaan ang streamer? Sabihin mo sa amin kung sino ang mga taong ito. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Pagkaraan ng ilang sandali, nagtipon ang mga streamer at ipinaliwanag na ang pinuno ng pinakakilalang martial arts family ay dumating upang parangalan si Marshall. Noong una, nag-aalinlangan ang mga manunood. Totoo ba ito? Nilinaw ng mga streamer, ang mga Neville ang nangungunang martial family. Walang sino mang maglalakas loob na magpanggap bilang sila. Kilala sila bilang mga alamat. Kung sino man ang sumubok na gayahin ang mga Neville, wala na sila pagsapit ng gabi. Pasulong na bitbit ang isang maliit, pinonggawang kahoy na kahon, hinawakan ito ni Tristan sa itaas ng kanyang ulo. Mr. Ortega, hinding-hindi makakalimutan ng mga Neville ang iyong kabaitan. Mula ngayon, itinuturing namin na ikaw ang aming pinakamataas na prioridad. Ang Python Crown na ito ang pinakamahalagang pag-aari ng aming pamilya. Ang damo ay maaaring itimpla sa isang tableta na nagpapalakas ng mga kalamnan at buto, nagpapadalisay sa utak, nag-aalis ng lahat ng karamdaman, at maaaring magpahaba ng buhay ng higit sa 20 taon. Mangyaring tanggapin ito, Mr. Ortega. Python Crown. Bulalas ng ilang matatalinong manunood sa pagkamangha. Ang tunay na kayamanan ng alamat. Sinasabi nila na ang anumang martial arts family na may ganitong damo ay maaaring magsanay ng isang elite warrior sa loob lamang ng 6 na buwan. Maaaring ibalik ng damong ito ang mga tao mula sa bingit ng kamatayan, mabilis na palakasin ang katawan ng isang mandirigma, at pagalingin ang mga malulubhang sakit. Iyan ay tunay na isang napakahalagang kayamanan sa mundo. It's priceless. Isang pamilya ang minsang nag-alok ng bilyon-bilyon sa mga Neville para sa kanilang Python Crown, ngunit tumanggi silang magbenta. Ngunit niregaluhan ito ni Tristan kay Marshall. Magkano ang dapat na utang ng mga Neville sa kanya upang mahati ang napakamahal na relic? Ngayon ay tunay na pagbubukas ng mata. Sa pagdating ng mga Neville, naging alamat na si Marshall. Samantala, nagliwanag ang mga mata ni Hank nang marinig ang pagbanggit sa Python Crown. Sinabi sa kanya ni Calvin na mayroong isang halamang gamot na maaaring magligtas sa kanyang buhay bukod sa tulong ni Master Ortega ang iniingatang Python Crown ng mga Neville. Nang makita ang Python Crown sa mga kamay ni Marshall, nang inig si Hank. Kung maaari niyang makuha ito, kahit na hindi niya nakilala si Master Ortega, maaari niyang iligtas ang kanyang buhay at magdagdag ng isa pang 20 taon. Sa pagtulak sa karamihan, siya ay sumigaw ng malakas, Marshall, aking mahal na apo. Ibigay mo sa akin ang Python Crown na iyon. Isaalang-alang ito bilang isang regalo para sa pagsali sa mga Miller. Nakataas ang kilay ni Jane habang tumatayo. Gamit ang mga kamay sa kanyang balakang, itinuro niya ang ilong ni Hank at sinabing, napanood ko ang livestream habang papunta ako rito. Ikaw ang walang hiyang matandang iyon, Hank Miller, hindi ba? Paano ka magiging matapang? Umaasang ibibigay sa iyo ng guro ang walang katumbas na Python Crown na ito. Mangarap ka at mawala ka. Ikaw. Nauutol na sabi ni Hank na gustong makipagtalo. Pero biglang pinutol ni Anthony, umalis ka na. O sisiguraduhin kung pagsisisihan ito ng buong pamilya mo. Kabanata 415 The Priceless Gem, Southstar Sapphire. Si Anthony, ang mayordomo ng mga Neville,
ang may hawak ng titulo ng nangungunang mandirigma sa sinaunang martial realm. Dahil sa sobrang takot, napilitang paatros si Hank dahil sa sobrang takot niya, na nagdulot sa kanya ng pagkatisod sa lupa. Mula sa malayo, kumpiyansa na nakatayo si Marshall sa gitna ng mga maharlika, isang figurang kasing kilala ng buwan na napapaligiran ng mga bituin. Ang mga Miller ay nataranta. What's going on? Nabaligtad na ba ang mundo? Paano nakamit ni Marshall ang ganoong paggalang? Bakit hindi natin namamalayan ito? Nang marinig ni Juliet ang halaga ng Python Crown ay nasa daan-daang bilyon, hindi niya napigilan ang kanyang pananabik. Oh, mahal na manugang, hayaan mo akong pamahalaan ang Python Crown para sa iyo. Hindi ba't nagkasundo na lang tayo na ako na ang bahala sa mga ari-arian ng pamilya? Ang pagbebenta nito ay maaaring magdala ng 100 bilyon isang hindi maisip na kapalaran. Iyan ay isang malaking halaga ng pera. Sa tingin ko, itinuro ni Jane ang paratang kay Juliet. Ikaw matandang bruha. Hindi ka pa ba nakakita ng totoong pera? Tumabi ka. Humakbang si Alice, inis. Sino ka sa tingin mo? Maggalang ka. Mr. Ortega ang amo ko. Binalik ni Jane ang malamig na tingin. Napangiti si Alice. Ako ang asawa ng iyong amo. Bumunot si Jane ng isang maikling espada, ang kislap ng bakal sa lalamunan ni Alice sa isang iglap. How dare you? Napabuntong hininga si Alice na napasubsob sa lupa. Lumayo ka sa amo ko, o papatayin kita. Banta ni Jane, nakatutok ang talim niya sa leeg ni Alice. Samantala, si Hank, na nakabawi, ay pinandilatan si Juliet. Ang Python Crown ay hindi ibinebenta. Kailangan ko ito para sa paggamot. Maaari itong magdagdag ng isa pang 20 taon sa aking buhay. Ngumisi si Juliet. You're on death's doorstep. This 100 billion could make US the top family in Harmonfield. Sinampal siya ni Hank, galit na galit. Isinusumpa mo ba ako? Tinakpan ni Juliet ang mukha niya at nagmura, ***starred ka. Pamatok siya pabalik. Matanda, ang lakas ng loob mong suntukin ako. Si Marshall ang aking manugang. Kung patuloy mo akong itutulak, ipapapatay ka niya. Ang lahat ng naruroon ay nanunood ng pagtatalo ng mga Miller, na tila hindi kagalang-galang bilang isang circus act. Ang mga online na nanunood ng eksena ay nabigla sa kaiyahiyang pag-uugali ng pamilya. Ang mga Miller ay talagang nakakadiri. Pumasok ulit si Logan. Mr. Ortega, nandito si Madam Stephanie mula sa Rogerios para parangalan ka. Nagulat ang crowd at online audience. Yung Rogerios. Talaga. Isa sila sa mga pinakamaimpluwensyang pamilya sa Southeast Orientia. Si Madam Stephanie mula sa Rogerios ay asawa ni Tristan at ang maalamat na figure na kilala bilang Terranova's Underground Queen, sabi ng isang tao. Napakahirap paniwalaan na ang isang mayaman at maimpluwensyang pamilya ay dumarating dito para parangalan si Marshall. Ang mga tao ay namangha, ngunit ang sumunod na sinabi ni Logan ay lalong nagpalaki ng kanilang pagkagulat. 2 tao pa ang dumating kasama nila. Ang isa ay si Willie Coons, ang espesyal na sugo mula sa presidente ni Demberoa bilang direktor ng Foreign Affairs ng Draconia, at isa pa ay si Brenda Hall, isang exchange student mula sa Athena University. Tumango si Marshall at nagturo, invite them all in. Ang eksena at ang live broadcast room ay tumahimik at pagkatapos ay sumambulat sa pananabik. Ano ang nangyayari ngayon? Napakaraming mga kilalang figure ang nagtipon. Hindi lang ang underground queen ni Terranova, kundi kahit isang sugo ng presidente ni Demberoa ay nandito. At si Brenda Hall, ang exchange student mula sa Athena University, sino siya? Siya kaya ang heiress ng isang prominenteng pamilya. Habang tumataas ang pag-asa, lahat ay napalingon sa pasukan. Mabilis na itinutok ng mga streamer ang kanilang mga kamera patungo sa gate ng villa. Naunang pumasok ang 2 mandirigma na nakasuot ng itim, kasunod ang isang matikas na babae na nasa edad 60, kasama ang 2 kasambahay, habang tinatahak ang daan patungo kay Marshall. Lola, magiliw na bati ni Jane, na ikinabot ang mga braso kay Stephanie, na magiliw na tinapik ang kanyang ulo.
Sinamahan ng kanyang entourage, pagkatapos ay lumuhad si Stephanie sa harap ni Marshall. Ang mga Rogerios ay nagbibigay galang kay Mr. Ortega. Ang nakagigimbal na tanawing ito ay nawala ng imak sa lahat ng nasa silid at sa mga nanunood online. Iyan ba talaga ang underground queen ni Terranova, Madam Stephanie? May nagtatakang tanong. It must be. No one would dare impersonate someone so formidable, bulong ng iba. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mga Rogerios ay naging isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Southeast Orientia. May malalim na pagpipitagan, ipinakita ni Stephanie ang isang maliit na kahon ng kristal na may hawak na isang maaliwalas na asol na hiyas sa loob. Mr. Ortega, ang South Star Sapphire na ito ay isang regalo ng paggalang, inihayag niya. Si Carson, na nanunood mula sa malayo, ay natigilan nang makita ang hiyas. Kilala bilang South Star, ang sapphire na iyon ang pinakamahalaga sa tatlong maalamat na kayamanan ng mga Rogerios. Iminungkahi ng mga kwento na ito ay nagtataglay ng mga mahiwagang kapangyarihan, kahit na ang likas na katangian ng mga kakayahan tatlong ay nanatiling isang malapit na katangian. Lihim na binabantayan. Mahigit isang siglo na ang nakalilipas, ang mga pangunahing sekta sa Southern Sea ay mahigpit na nakipaglaban sa hiyas na iyon hanggang sa wakas ay inangkin ito ng mga Rogerios, na nagtapos ng mga taon ng pakikibaka. At ngayon, iniaalay ito ni Stephanie kay Marshall isang patunay ng mataas na pagpapahalaga sa kanya ng mga Rogerios.